Nunood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa pinakatuktok ng Pilipinas, makikita raw ang isang makamandag na ahas. Iba't ibang matitingkad na kulay ang meron nito. Pero ang pinaka-naiiba ay ang ahas na kulay puti. Ilang eksperto na rin ang naglagi sa lugar ng maraming araw. Pero ni anino nito ay hindi nila nakita. Voday ang tawag ng mga taga-Batanes sa ahas na ito. Makamandag siya, no? Meron siyang venom. Yung kagat nito, mamamaga tapos mabubulok yung parte kung saan ka nakagat. At pagdating sa black market, aabot raw ng higit 100,000 piso ang handang ibayad para rito. Pati mga babae naghahan sila para lang may magkapera. Pupuntahan ko ang pinakamalayong isla sa hilagang bahagi ng bansa. At tatangkayin kong maidokumento ang Voday or White Viper ng Batanes. Kung Batanes, parang abot-abot yung ngiti ko, no, sa tenga ko dahil alam ko Batanes is a very peaceful place. Coming from a busy place like Manila, all of us needs a place like Batanes. First time kong sasakay na papunta ng Lawag yung jump off point natin. So ito, 9-seater plane ang sasakyan namin. Tayo na sa Batanes. Nasa taas pa lang ako ng eroplano, pagdungaw ko ng bintana. Nakita ko na green na yung pupuntahan namin. Tapos yung mga cliffs, napakaganda ng formation. Yung mga alon, parang maganda itong isla na ito. Sa buong mundo kasi, dito lang makikita sa Batanes yung puting Pit Viper. At yung bumibili, willing sila magbayad ng $2,500 which is more than 100,000 pesos. Ganon siya kamahal. So, mapapaisip ka, ano kaya ang meron dito sa White Viper na ito? Bakit ganito na lang ang interes sa kanya? Yung Batanes kasi siya yung pinakamalayong probinsya sa buong Pilipinas. Mas malapit pa siya sa Taiwan kaysa sa Manila. At mas malaki lang ng kaunti siya kaysa sa Quezon City. May mga isla na may naninirahan tulad ng Batan, Sabtang at Itbayat. The rest, wala na. Ito na, no? Kitang-kita dito sa airport yung Mount Iraya. Ito yung isa sa mga bundok na akitin natin. So, medyo matarik ang itsura niya pero sinasabi ang mga Batanes Pit Viper ay nandun sa foot of the mountain. Sinasabi na mahiwaga raw ang bundok na ito. Kapag puno raw ng ulap ang bundok Iraya, ibig sabihin may namatay sa Batanes ayon sa local folklore ng mga Ivatan. Kakaalis lang namin ng aming hotel at kasama namin si Sir Victor at saka si Sir Richard. Ito yung mga guide natin, ano. At ito naman yung mga gamit natin. Meron ito yung mga snake hook. Ito yung mga transparent tube para dyan natin ipapasok para ma-examine natin mabuti itong mga venomous snakes na ito. Buti na lang binayaan tayo ng magandang panahon kahit maulap, hindi naman siya maambon. Tayo sa Mount Iraya.
First time ko akitin tong bundok na ito, kaya exciting din ako. Ang inaasahan ko parati sa pag-akit ng bundok ay pahirapan, yung natatagaktak yung pawis namin. Pero ito, ang sinundan namin, yung daanan ng tubig. Pero dahil summer ngayon, walang tubig na dumadaan doon sa parang river niya. Hindi siya masyadong dinadayo ng tao, hindi siya masyadong pinuputulan ng mga kahoy. Dahil pagpasok pa lang namin ng paanan ng bundok, makita mo, madilim na kagad sa loob. Tapos marami mga baging. Pati tree frogs dito, may dilaw, ano? Dilaw na dilaw. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Kaya tayo umakyat dito sa mga lubluban ng Kalabaw kasi minsan daw may nakikita mga Batanes Pit Vipers dito. No? Mayaman sa biodiversity ang Batanes dahil na-declare itong protected landscape at seascape ng UNESCO noong 1993. Mainam ito para mas maprotektahan ang wildlife ng Batanes. Ito na, no? Inabot na namin yung trail na malinis, tas biglang masukal na. So, dito pa lang hindi siya hard trek dahil mababa pa lang. Ito na yung habitat ng mga Batanes Pit Viper. Makita niyo itong mga kahoy nito. Very cool ang temperature dito. May tinuro na kagad sa amin si Kuya Victor na Viper. Pagtingin ko, siguro nasa mga 6 feet lang ang height ng baby Batanes Pit Viper na ito. Napakaganda, napaka-natural. Kinuha ko ng mga litrato. Arboreal yung Batanes Pit Viper or mahilig mamalagi sa mga matataas na lugar dahil dito nag-aabang ng pagkain itong mga Batanes Pit Vipers na ito. Ito yung mga Vipers na ito, hindi sila ganun ka-aggressive kaya usually dito lang sila nagpapahinga sa mga sanga-sanga na ito. At, napakaganda, napakatingkad ng kulay niya, no? Napakaganda nito. Kung ito ay ibang ahas, mabilis na itong tumakas pero nandyan lang siya nakaabang. Ang kinakain nito usually mga butiki, palaka, o kaya yung mga malilit na rodents tulad ng mga daga. Good boy. Yan. So ito, safe na. Pwede ko nang ilapit sa mukha ko dahil nandito na siya sa tube. Makita natin mas mabuti. Ang ganda, kita mo yung ulo niya. Heart shape, tapos yung leeg niya napakanipis. Pagka nalaso na nila yung pagkain nila, makakatakbo pa yon kasi hindi katulad ng mga ibang ahas, dinilingkis pa nila. Nabuenamanuhan tayo ng dilaw na napakagandang Batanes Pit Viper. Ito yung nag-inspire sa atin para maghanap ng iba't ibang kulay pa. Maya-maya, may nakita na naman kaming dilaw na viper. Paglapit namin, ibang klaseng dilaw siya, no? Tiger yellow. So, wow, parang na-distract yung attention namin sa dilaw na yon dahil kakaiba siya. Ang ganda, beautiful. Ganyan ka lang daw. Oo. Ito, nakuha na natin siya. Nasa loob isa. You see how beautiful? Ang ganda niya. Yan. Sobrang excited ng team. Nagpasya kami na lumakad ng madaling araw para makita namin yung iba't ibang kulay ng Pit Vipers. Lalo yung napaka-rare ngayon na White Batanes Pit Viper.